Heto na, heto na, heto na, heto na. Oh, dubidu-bidu, bidu-bidu, dubidu-bidu, bidu-bidu. Yan guys, yang bato na yan ay galing sa aming yard. Libre po yan. Tapos, naka-idea ako na lagyan namin ng aming number sa bahay. Okay, yan na po yung number namin. Parang crooked yung 9, pero kailangan pang i-fasten yan kasi napakatigas ng bato. Kaya yan ang nangyari. Finish ko yan tomorrow and hopefully that would look fine. What do you think? For all the viewers, move it over an inch to the left. Yeah, well, you know how difficult it is to drill it, so I was just thinking of probably drawing somewhere there on the left. Doing what? Before the number 2. Putting like a symbol or putting a little symbol? Or a cat symbol or what? Yeah, you make sure it's up and down. Now, those aren't like drilled in, are they? It's partially drilled in, but because it looks like the 9 is a little lower than 1's a little lower. It would fall off. Yeah. So not bad. Pasko na naman, okay tuloy ng araw. Paskong nagdaan. Switch on ko ito. Hey! Look, huh? Hey! Don't jump. You know, I got duped with this one. Huh? I got duped. You got duped? Yeah. Why? Because in their ad, it's like Santa is climbing up and down. Wood. So, oh, cool, I'll buy that. And then when it arrives, just like that. And he don't go up and down it? No. You gotta do it by hand. Hahawakan ko daw, pataas, pababa, parang spaghetti pataas, pababa. Timer is mode 8. Timer 8. I do not know how this works. Bahala na si Batman. And for now, ito, nabili ko na ang aking, no, actually matagal na ito guys. Halos 6 months na ito. Kasi nakita ko na ang sale. Dapat, gagamitin natin yung mga utak-utak ko, kunti natin, para makasave tayo. So, pretty much whole week of next week will be rainy season. What? Whole week of next week will be rainy. The rainy season. So, ito na po tayo ngayon guys, ay nag-initial decoration. Palagi lang initial kasi no matter the initial din. But, actually, yeah, hindi pa po kompleto yung mga appliances namin, no? Not appliances, but furnitures namin kasi dapat dito ay couch. Tapos, these 2 chairs ay dapat dito ng banda. Tapos, akala ko yung bench niya, naiwan ko yung ano niya, yung cushion niya. But akala ko yung bench niya ay malaki. Maliit lang pala. So, but yan talaga yung plano ko na paglalagyan niya. So, what I'm thinking is, siguro kada side, lagyan ko na lang ng side table or end table. Itong si Miss Angel, hindi siya dapat dito. Dapat ito sa labas. Kaya lang, lalagyan ko ito ng fireplace sa corner. Tapos, dito ay TV console, tapos TV. And then, those 2 chairs ay dapat dito. Tapos, bibili kami ng couch.
Sabi ko kay Corey, may mga couches din naman tayo sa bahay. Bumili po ako ng couches long time ago na okay din, napakamura talaga. Kaya lang, alam niyo naman yung mga pusa ko, yung mga pusa ko, ginawa nilang pugad. So, hindi na talaga. Yes, magagamit pa siya, hindi nasira. Kaya lang, minsan iniiian nila, you know, so hindi na talaga magamit kasi mabaho na. And sabi ko kay Cora ay ipa-professionally clean na lang natin. Tapos sabi niya yung kasi labor ng professionally cleaning ay katulad din ng presyo ng pagbili ng bagong sofa or bagong couch. So siguro bibili na lang kami ng bago. Tapos yung mga yung kahit hindi pa sira tatapon na namin. Sayang. But anyway, sayang kasi mukhang bago pa talaga kasi hindi namin inuupuan Sa front room siya namin doon sa kabilang bahay. Hindi ako nahihinayang sa presyo kasi napakamura. Okay nga, napakamura. Pero guys, ang bagong-bago tingnan. Tapos ang soft pag upo mo parang nakaupo ka sa langit. Tama ba yun? But anyway, so yan po yung plano. And ewan ko lang. So, siyempre, may mga Christmas decor tayo kasi Christmas na. Guys, nung maliit pa ako, nag-dream talaga ako na, I wish one day mag-wake up ako Christmas morn, tapos makakita ako ng mga snow, like, you know, we will have a whiteout snow, whiteout Christmas, tapos mag-jingle bells yung mga music, tapos nakatingin ako sa bintana, tapos ang lawn ay covered ng snow. Ganun ba? But guys, ngayon nga halos 2 dekada na ako dito sa Amerika. Alam niyo kung anong pangarap ko? Pangarap ko na one day pagising ko, maririnig ko yung radyo namin nung kabataan ko na nagpe-play ng Christmas music yung mga silingan namin. Tapos ang ingay-ingay na sa daan kasi ang saya-saya ng mga tao. Tapos nagde-decorate sila ng crepe paper ba? Sa ceiling, tapos ganyan, parang ribbon siya. Tapos magde-decorate tayo ng Christmas tree. Wala tayong pang-afford ng Christmas tree. Kaya, perla na lang yung ginagawa nating snowflakes. Tapos, hanap lang tayo ng kahoy sa labas. Yun, tapos, binibitayan natin ng white rabbit, di ba? White rabbit yung kinahang natin sa ating Christmas tree natin. Tapos, mga kaunting crepe paper na ginagana natin, binabalubod natin around the Christmas tree. Yun po yung dream ko. Simple life, going back to simple life. Mayroon ba kayo dyan sa Philippines na yung saging, di ba? Pinuputol mo tapos ninalagay mo sa bawat column ng iyong bahay. Diba? Sa door, entrance, tapos may hintayin yung mga ilang buwan. Tapos unti-unti nang nag-yellow yung banana, yung saging nyo. Tapos pagka Christmas na, di lulutuin na. Di ba ang saya-saya dito? Wala talaga kahit na we have everything here. Like we can buy stuff here. Pero gusto ko pa rin bumalik dun sa primitive lifestyle before. Na yun, yung decoration natin ay saging. Tapos kuha lang tayo ng kahoy sa labas. Tapos linalagyan natin ng crepe paper around. Tapos, hanap tayo ng lata. Doon natin ituturok yung ating Christmas tree. Tapos, lagyan lang natin ng mga bato. Yung mga ganun ba? Diba? Ang saya-saya. Tapos, pag Christmas na pupunta ka sa mga silingan. Magkain ka ng Valenciana, ng biko. Yan po ang miss ko. Ay nako, siguro sasabihin ng Panginoon na ano ka ba talaga karpentera nung bata ka pa, gusto mong pumunta Amerika, gusto mong makikita ng snow. Ngayon naman, may snow, daming snow, gusto mo naman babalik yung bata ka pa. So, but yun po yung nami-miss ko, yung simplicity ng buhay. Ay. But anyway, sana nag-ano na lang ako. Nagsilig ako kanina. Bakit ngayon ako nagsilig? Ay nako, karpentera. Gamit din ang utak pag may time. So, ewan ko kung ano gagawin ko dito kay Mr. Santa. Lalagyan ko ng Christmas tree dyan. So, itong si Mr. Santa, ilalagay ko na lang yun sa Christmas tree as if
mag-ano siya, mag-plant siya sa Christmas tree. Tapos, after this ay akin ang susubukan lagyan ng area rug dito banda. So, tingnan natin kung anong ang dito. Nagkamarka yung aking furniture sa sakit. Kasi dapat, pagka yung furniture mo, hindi mo talaga dinadrag yung furniture kasi masisira yung sakit mo, magkamarka. Oh well, ganun talaga ang buhay. Pagkalit na naman ako nito ng asawa ko. Kasi siya yung majority of the staining siya yung gumawa. Kaya very effective siya sa kanyang trabaho. That's why. Which one? This. You can use the other one. It's fine. There. Guys, ito po yung nabili ko sa Ukay-Ukay na ang price is 398 plus tax. So, nasa 430 siguro ito to 450. Kaya pala, nabili ko lang ng 150. 150 ba yun or 180? Kasi tingnan nyo, oh my goodness. Pero di bali na, walang nakakalusot kay karpentera. Madali lang naman itong ayusin. So, aayusin natin. Kaya pala naging ukay-ukay eh. Di bali na. Ukay-ukay. Just say ukay-ukay. Alright guys, na-fix na natin ito. So, hindi na siya masyadong wobbly. But, tingnan nyo yung ibang. Hindi ko kita. Yan, very wobbly talaga siya. Kasi kailangan i-fasten itong screws dito. So, tingnan natin kung ma-fasten siya at kung mas steady na siya, hindi na siya wobbly. Siyempre, gagamitan natin ng drill. Yung bit ng drill dito is iba. So, kasi yan is star ata yan. So, papalitan natin yung bit ng ganito. So, wish me luck. Hope this will work. This is it. Pusit. So, tingnan nyo. Wobbly. So, let's see if this would work. Oh. Okay. Ayaw lumabas. And then, yung sa baba, this is going to be, but let's see. Oh, hallelujah. Medyo wobbly, pero hindi na as bad as before.
Now this one is going to be a challenge. Challenge siya kasi hindi, because of this, hindi siya maano. But, yeah, it's okay, I guess. Hindi na siya masyadong wobbly. Now, how about this one? Tingnan natin. Okay. How about you? Alright, this is it. Pusit. Moment of truth. Moment of truth. Oh, medyo wobbly pa rin. Pero, nabali na. Kasi, kailangan natin ipasan dito sa ilalim. It's not that bad anymore, right? It couldn't be that bad. So, atin itong install. And let's see. Medyo, hindi na siya masyadong, hindi na siya masyadong wobbly. However, kailangan pang ipasan yung mga nila, screws nila. So let's, oh my gosh, this is difficult. Tingnan nyo yan, oh. Diba ang hirap pasukin? Tapos, yan, napakahirap. Ow! Hindi siya mag-anchor. Paano kung wala ka na? Oh, bakit ang layo mo? Okay, this is it, pusit. Ay, ang daming alikabok, but never mind. Linisin natin yan in the future. Iwan ko kung kailan. But ito na po basically yung 90% ng aming front room. Tadam! Yan. Napaka-soft, so paborito yan ng mga pusa ko na higaan. Sana wag silang umihi dyan. Nako. But anyway, ito po yung boho style ng bahay namin sa front room. Next up is decorating my dining room. Kaya antabayanan nyo ha. And of course, i-finish ko pa itong area na ito. But ganito na po yung idea. Thank you for watching. It's beginning to look a lot like Christmas with all my ukay-ukay. Yan, mga ukay-ukay ko. Woo-woo-woo. Tingnan natin kung magkano ito. May price pa eh. Is this it? Is this it, pusit? How much are you? Ooh, $70, $69.98. And I think I just got this for $25. That was 2 Christmases ago. Tapos, yan lang muna ang ating front room decor. Kasi, di ko pa ma-feature yung ibang mga party sa bahay kasi hindi pa tapos. But basically, ito na po yung concept ng ating, palagi lang ako, ito yung concept ng ating kulang na lang TV at boho TV console and then sectional. And then after that, ito na po siya. Woot, woot, woo. Thank you, Lord, for the fruits of my labor, of our labor, me and my husband. So ito na po, ito na po. Woot, woot, woo. Munting Pasko dito sa aming bagong bahay soon. Hopefully, maka-transfer na kami.